Kanina bago tayo nag-commercial break, nakita at naligo tayo sa beach ng Pagudpud. Ngayon naman ay mapunta tayo sa bulubunduking parte ng bayang ito. Napakaganda at nakamamanghang lugar na to dahil hindi natin akalain na sa taas ng bundok ay may isang dam na pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga taga-barangay Subic. Maramramut Dam is located here at Barangay Subic, Pagudpud, Ilocos Norte, being managed by Sanhera organization, and this was the first small water impounding dam that was constructed in the Philippines. Ngiti ang salubong sa amin ng mga taga-barangay Subic, Pagudpud. Maliban sa mga maaliwalas na muka, pinaghandaan din kami ng kaunting salo-salo bilang picnic dito sa tabi ng dam. Ito ang kauna-unahang dam dito sa buong Pilipinas. Na-construct ito, sabi nila, 1967. Maliban sa plano ng lokal na pamahalaan ng Pagudpud na gawing tourism destination ang Maramramut Dam, plano din nila itong lagyan ng isda bilang alternative livelihood ng mga taga rito. At pag na-establish na ito at malagyan ng fish cages, floating fish cages, through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ito ay gagawin naming isang tourism destination para magkaroon ng livelihood yung mga tao dito in terms of pwedeng mamingwit yung mga turista at whatever na makuha nila, it will be paid per kilo. At gusto nilang matikman yung lutong Ilocano, pwede nilang paluto dito dun sa mga wives ng mga Sanhera members natin dito. At mayroon din magagaling dito na yung mga cultural musics na pwedeng gawin ding alternatibong attraction at hanap buhay ng mga tao dito. Kapag naging tourist destination ang lugar na ito, plano rin ng alkalde na sanayin ang mga taga-Subic na gawin silang tourist guide. We are planning them to be accredited by the Department of Labor and Employment. Magkakaroon sila ng seminar, training, capability building, lahat-lahat ng personal development para at least kung meron na itong handang-handa na ang Sanhera na i-manage ito, sigurado ko na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon dahil sa programa ng turismo. Pag nagkaroon ng interest ang mga tao rito, siguradong magkakaroon tayo ng ekonomiya at ang direct beneficiaries nito ay mga taga-barangay Subic. Dito rin sa Pagudpud makikita yung rebulto ng Our Lady of Manawag at dito sa tabi niya makikita yung paraiso ni Anton. Yung tubig nito, yung mga bumabiyahe papuntang Cagayan o papuntang Manila, dumadaan sila, kumukuha ng tubig kasi malinis, malamig at sabi nila milagroso daw. Ang Patapat Bridge ang pinakasikat na tulay dito sa norte. Ito ay nasa pagitan ng bundok at dagat. Ang tulay na ito ang nagdurugtong sa probinsya ng Ilocos Norte at Cagayan. It is about 1.2 kilometers long and it is a viaduct connecting Barangay Balawi and Barangay Pasaling. It is sometimes called French Riviera of the North, and sometimes it is called also as the Belt of the Pico de Loro Mountain. Kasi yung side nito is the mountain, Pico de Loro Mountain, declared as the National Integrated Protected Area System
which was declared by President Gloria Macapagal Arroyo last April 20, 2007. So yung area yun is a national park declared by GMA. Alam nyo ba na sa tabi ng Patapat Bridge, may barkong pandigma ng mga Hapon na nakalubog dito? Nangyari ito noong pangalawang digmaang pandaigdigan. Bale, in-inspect namin ito noon together with Department of Tourism. Nagpadala sila ng divers. It's still in the process of assessing the area na kailangan maging tama lahat, kailangan maging ma-educate lahat yung mga fisher folks. Kaya we are still in the process, kaya inorganize namin itong mga fisher folks na ito na hindi lang sila mag-concentrate na sa fishing, but kailangan mag-focus na sila sa tourism development dahil ito ang magbibigay sa kanila ng magandang buhay. May mga litrato din dito na nagpapatunay at kitang-kita pa ang mga kanyon at tangke dito. Ang lalim nitong shipwreck na to is about 120 feet. At ito ay napakalinaw at nandun pa yung mga cannons, mga ammunitions na nandun pa sa loob at napakaraming isda dito sa shipwreck na ito. At ito ay plano namin sa gobyerno lokal na ideklara na ito ay isang dive site na pwedeng pasyalan ng mga mahilig mag-dive na turista. Itong nasa likod ko ay isang malaking bato na hinahangaan ng karamihan dito sa Pagudpud. Tinatawag nila itong male stone sex organ dahil sa hugis nito. At ito namang nasa tabi niya ay yung female stone sex organ. Mag-asawa daw sila eh. Tara, tingnan pa natin yung isa. Dito sa parte nito, sa tabi lang, is meron ding yung anak daw nila. Yun yung kwento ng mga taga-Pagudpud. Sa ating pagbabalik, papasukin natin ang isa sa kabundukan dito sa Pagudpud at tayo maliligo sa sikat na Caviguan Waterfalls.